Sama-sama po tayong umawit, sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. You are good, Lord. Hallelujah. God. Patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Praise God. Sa lahat ng ginagawa natin, tayo ay magpupuri sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Always send Him praise. Hallelujah. The stakes may be high, but I look beyond it all. And I praise You with the world in mind. Mountains may rise.
Mapagpalang araw po o gabi sa ating lahat. Welcome po muli sa ating Midweek Fellowship. Salamat sa ating Panginoon at binigyan na naman tayo ng pagkakataong makapakinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo sa pamamagitan ng live streaming ng ating fellowship. At dahil live streaming pa rin po tayo, i-like po natin, i-share ang live streaming ng fellowship na ito sa lahat ng ating mga kakilala. At bago tayo magpatuloy, tara na po, sabayan po natin ang ating ga-anointing band sa kanilang pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga espiritual na awitin. Purihin po natin ang Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, Lord Jesus, sasambahin ka namin ngayon, magpakailanman, Panginoong Jesus. Hallelujah! Ang lahat ng papuring parangal ay para sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah! Pagpupuri, pagsamba, tanging sa iyo lamang. Diyos ng makapangyarihan, magpakailanman.
Hallelujah. Tunay nga pong nagagalak ang puso namin, Panginoon, na mapapurihan ka. Ma-enjoy ang presensya mo ngayon, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Lord, karapat dapat lamang na ibalik namin ang papurit parangal para sa inyo, Panginoon. You've been good to us. Napakabuti mo sa amin, Lord. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, minsan hindi kami nagkulang. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Sa mga biyaya mo, Lord God, na hindi kami karapat dapat, pero dahil sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, patuloy mong pina-enjoy sa amin, Lord, yung biyaya, yung abot-abot na biyaya, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Lord, wala na po kami ibang pwede pang ibalik, Panginoon, kundi yung aming pagpalakpak, pag-awit, pagsasayaw, Panginoon. Hallelujah. 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 Lord, patuloy mong tignan ang puso namin, Panginoon. Lord, i-align mo ito, Panginoon, kung may nakikita ka pa sa aming karumihan. Lord, gawin mo kaming karapat-dapat na sumamba sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. With all our hearts, we want to praise you, Panginoon. Ang buong puso namin, buong isipan namin, Panginoon, ay inaalay namin sa iyo ngayong oras na ito. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Patuloy kaming magsasaya, Lord God, dahil alam namin, nakasama ka namin palagi, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Meron man kaming pinagdadaanan ngayon, Panginoon. Pero tapat ka sa lahat ng mga pangako mo, Panginoon. Kaya nakakaawit kami, nakakapag-enjoy kami sa presensya mo, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, nakasama ka namin. Kung ano man yung dalang pagsubok ng mundong ito, Panginoong Jesus, alam namin, tagumpay kaming lahat. Dahil kasama ka namin, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoon, we want to praise you, Lord Jesus. Yung mga awitin na sasambitin ng aming mga labi, nawa, Panginoon, ay maging pleasing ito sa iyong pandinig, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Kaya ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, pagsamba, pasasalamat, pagdakila ay para sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, sa oras na ito, ibigay natin yung wagas na papuri para sa Panginoon. Nakikita ng Panginoon kung anong laman ng puso mo ngayon. At nawa sa oras na ito, maibalik natin yung parangal at pagsamba na nararapat lamang sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman.
sa'yo, aawitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Itatahal ka sa kalangitan, ang kaluwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatahal ka sa kalangitan, ang kaluwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Yes, Jesus! Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Praise God, Panginoong Jesus. Hallelujah. Karapat-dapat ka sa lahat ng papuri at pagsamba. Hallelujah. Lord Jesus. Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin nga po natin muli ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Nawa po na ihanda na po natin yung ating mga sarili pagkatapos nating sumabay sa ating The Anointing Band sa kanilang pagpupurit pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga espiritual na awitin. At ngayon naman po, ituon po natin yung ating mga puso at isipan sa ating Panginoon at makinig ng mga salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ng ating kapatid na si Brother Alex Santos sa ating series na The Power in the Name of Jesus sa topic na The Power to Move Mountains. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at isang mapagpalang oras sa lahat po ng nakasubaybay ngayon sa ating pong Midweek Fellowship. Sige nga po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, purihin natin si Kristo na kasama natin ngayon. Amen. Na naniniwala tayo na ngayong oras na ito, kahit tayo ay nasa live streaming lang, He is with us. Amen. So sa mga hindi pa po nakakapag-like, nakakapag-share, pinakamahalaga po yung share, sa left bottom. Left bottom ng screen, nandun po yung parang arrow. Paki-share po natin para maraming maabot. Sabi nga, para kay Kristo ang lingkod, patuloy sa paghayo. So gamitin po natin itong paraan ng paghayo. So samahan niyo po ako sa isang panalangin para po sa ating pong pagbubulay ng salita ng Diyos. Ama natin sa langit, Ama namin sa langit, maraming salamat po Ama sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin, na kami po ay patuloy na makarinig ng salita mo, patuloy na pagpala ng mga salita mo, at patuloy na lumago ng kaalaman sa mga salita mo na alam namin, Panginoon, ang dulot nito'y buhay at kaligtasan. Sa oras na to, Panginoon, naniniwala kami na lahat ng mangyayari ay para sa iyong ikaluluwalhati.
At lahat, Panginoon, ang maririnig namin ay magdudulot sa amin ng kaganapan sa pananampalataya. Salamat, Panginoon. Ikaw na po ang bahala. Sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ang banal mo pong Espiritu ang siyang magpaunawa sa amin ng mga maririnig namin ngayon. At sa kapangyarihan ni Jesus, Ama, masumpungan namin ang mensahe ng iyong mga salita. Sa iyo po ang papuri at pagsamba. In Jesus' name we all pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Kahit po nasa mga bahay tayo, let us clap our hands for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So patuloy po tayong nasa serye na The Power in the Name of Jesus. At ngayon po ang ating pong paksa ay The Power to Move Mountains. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus na magpagalaw, di ba, na magpalipat ng mga bundok. So, maaring sa iba, maaring review yung paksa, pero ako naniniwala marami na po tayong patuloy pang matututunan sa salita ng Diyos. So, saan po ba natin mababasa sa Bible yung kapangyarihan na mag-utos sa bundok na magpalipat? Ito po ay mababasa natin sa Mateo 17:20. Ang sabi po dito, sumagot siya, ang nagsasalita po si Jesus Christ, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. So meron po itong konteksto, maya pag-usapan natin. Pero let us talk about first the mother verse. Ang sabi, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos, na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. So dito po ipinakikita sa atin kung gaano makapangyarihan ang isang pananampalataya. If we have that kind of faith, sabi nga, that it can move mountains. Pwede mong utusan ng bundok. Pero, ito po ba ay literal? So, mamaya po pag-uusapan natin na literal na bundok pa ang tinutukoy dito? Posible, kasi wala namang imposible sa Diyos. Tama po ba? Pumalakpak nga po lahat ng naniniwalang walang imposible sa Diyos. So, kaya ng Diyos na mapalipat ang bundok. Pero later on, in the application sa buhay natin, marami naman talaga tayong bundok na pinagdaraanan na through faith in Jesus' name, it has the power to move mountains. Pero pag-usapan muna natin, bakit ba binanggit ni Jesus? Ano ba yung konteksto? Bakit niya nabanggit yung mga katagang sinlaki ng buto ng mustasa? Bakit ikinumpara sa mustasa? Bakit ba ito tumutukoy sa extremities na para bagang pwede bang batong malaki na lang, bakit bundok pa, di ba? Di ba yung malaking ang boulders of rock ang hirap nang i-move mountain pa. So why is it Jesus, or why was it Jesus using this hyperbola or hyperbolic phrases or statement? Ano ba yung konteksto? So, balikan po natin sa verse 14, itaas natin ng konti yung pagbasa. Ito po yung si Jesus ay, bago mag-verse 14, siya po ay sa bundok, nag-transfigurate, siya po ay nagniningning na napakaputi kasama si Pedro, si Juan at si Santiago. Nung pababa na sila at pagbalik nila sa maraming tao, kasi nagpunta ng bundok, so bumalik na sa maraming tao, bumaba na, lumapit kay Jesus ang isang lalaki. At lumuhod ito sa harap niya at nagsabi, Ginoo, verse 15, maawa po kayo sa anak ko. Diba, makaawa sa Panginoon. Siya po ay may epilepsya at lubhang nahihirapan. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya'y hindi nila mapagaling. Verse 17, sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo?
Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ng sila-sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong kay Jesus, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? At ito na nga sa verse 20 ang kanyang sagot, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Mga kapatid, sa konteksto po ng ating binasa na pangyayari, merong isang bata na kakala ng magulang siguro ay may sakit lang na epilepsy at hirap na. Na to the point na sa apoy nabubuwal sa tubig. Di ba? Napakadelikado. So, pero doon sa huli, nakita natin na hindi pala to simpleng sakit. Ito pala ay possession ng masamang espiritu. Actually, pag binasa niyo po sa verse 21, hindi ko na lang nailagay. Hindi basta-basta na palalayas lang ng simple yung ganitong mga demonyo, no? Kaya talagang it is a mountain. Di ba? Nakita niyo ba kung paano binablind? Kung paano blind yung mga magulang do sa sitwasyon ng bata? To the point na akala nila sakit. Pero ito pala ay inaalihan ng masamang espiritu. Ibig sabihin pala, kahit ito dali nila sa mga espesyalistang doktor, hindi ito gagaling. Kasi it is a possession of the devil. And only Jesus see na ito pala ay kailangan ng exorcism, papalayas ng masamang espiritu. So, nagsumbong, hindi naman nagsumbong, kundi nagsabi yung lalaki na, dinala ko po sa mga alagad ninyo, ngunit hindi nila mapagaling. Kaya ang Panginoon ay, kasi mga kapatid, Mateo 17 na to. Imagine, Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, ang dami nang nasaksihan ng mga alagad na mga himala. Kitang-kita nila sa kanilang harapan kung paano ang Panginoon ay gumagawa ng mga himala, nagpapagaling. Mga bulag nakakakita. Pero ang sabi ni Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako mananatiling kasama ninyo? Kumbaga ay, alam mo yung holy anger na ang dami ko nang itinuro, ang dami ko nang ginawa at pinakitang miracle sa harap ninyo. Bakit hanggang ngayon? Hanggang dyan pa rin ang pananampalataya ninyo. So parang tayo din, pinapaalalahanan ng Panginoon. Diba? Sabi ko nga ako, pag may mga pagkakataon sa buhay ko, I'm 13 years na in the ministry. Alam ko po, yung iba sa inyo, mas mahaba pa. Pero ako, sa karanasan ko, 13 taon na ako sa ministeryo. Sabi ko nga, may mga pagkakataon pa rin na para bagang natatakot ako, nangangamba ako, kung kaya ko, kung magtatagumpay ba ako sa bagay na ito, kung tama ba yung desisyon na pinili kong ito. Pero, pinapaalala sa akin ng Panginoon na, Alex, 13 years. Hindi pa ba sapat yung 13 years for you to believe that nothing is impossible through faith? Diba? Ang pinangangambahan mo ay mga bagay na hindi ka makakarating dyan. Kasi ako po ngayon, may bago akong trabaho. Ang dami ko pong anxiety dito sa trabaho ito na, kasi imagine nyo, for 8 years, mula pag-graduate, hanggang nung June 30, I resigned in the Department of Education. So, sa La Consolacion, 2 taon, less than almost 2 years, and then sa DepEd, 6 years. So, imagine niyo, ang alam ko lang na trabaho magturo. Diba? Ng mathematics, ng calculus, ng physics, diba? Ng research, kasi I'm a research teacher since my first teaching experience. So, ngayon, I'm an office worker, staff. So,
bagong-bago lahat. Tapos, minsan umaatake pa minsan yung aking insecurity sa English kasi yung trabaho namin, puro gawa ng report written in English, communication with the highest ranking officials in different agency. Siyempre, you speak to them in English respectfully. Di ba? So, andun yung kaba ko na, kaya ko ba? Mapagtatagumpayan ko ba to? Imagine niyo, nag-resign ako sa Department of Education, di ba? Tapos, Lord, mukhang hindi ako tatagal dito. Lord, mukhang hindi ako uunlad dito. May mga ganun akong fear, anxiety, di ba? Pero, laging nire-remind sa akin ng Panginoon yung verse na to in a manner na itinutuwid niya ako. Di ba? Na Alex, di ba? Wala kang pangarap eh. Wala kang pangarap eh. Pero, from the first month, first 3 months of your journey, di ba? January, February, March, di ba doon pa lang, nakita mo na yung himala ko sa buhay mo. Napakarami na nating bundok na pinalipat, na napagalaw, na nautusan, bundok ng kahirapan, di ba? Bundok ng kawalang pag-asa, bundok ng kawalang kakayanan, di ba? Bundok ng kawalang koneksyon, lahat siya napagalaw na natin. Why is it that you are doubting me? Kaya yun yung aking ngayon yung aking consolation lagi sa Panginoon. Oo nga, Lord. I need to believe. Amen. So, ganun, pinapaalala rin sa atin ng Panginoon sa verse na ito, mga kapatid. Maharami sa atin 5 taon, 10 taon, 20 taon, 15 taon na sa gawain, 30 taon pa yung iba. Ano pa yung pinagdududahan natin sa Panginoon? Bakit hanggang ngayon natatakot pa rin tayo maglingkod sa Diyos? Kasi baka mapabayaan mo yung trabaho mo, yung pamilya mo, yung pangarap mo, kapatid. Hanggang kailan tayo pagtitiisan ng Panginoon? Hanggang kailan tayo mananatiling puro tungkol sa sarili natin? Dahil natatakot tayo. Huwag tayong matakot sa anumang bundok na nakaharang. Sapagkat ang sabi, kaya hindi natin nagaganap na nararanasan kasi ang gusto ng Diyos is the total experience, the supernatural experience. Pero bakit minsan nahihirapan tayong palipatin ang bundok? Yung simpleng karamdaman hindi natin mapagaling. Dahil sa liit ng ating pananampalataya. Pero ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na silaki ng buto ng mustasa, nothing is impossible. Maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat niya ito. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So pag-usapan natin, bakit ba gumamit ang Panginoon ng mustasa? Bakit singliit? Di ba? Bakit doon ikinumpara? So pag-usapan natin yung faith that can move mountains. Kasi ito yung issue eh. Yung issue, kaya hindi makapagpagaling yung mga alagad dahil sa maliit na pananampalataya. Pero bakit maliit yung pananampalataya pero maliit din naman yung buto ng mustasa? Ano yung pinagkaiba nung maliit na pananampalataya ng mga alagad at yung maliit na pananampalataya na sinlaki ng mustasa? Di ba? Parehas maliit yan di ba? Ang sabi, yung mga apostol may maliit na pananampalataya kaya hindi makapagpagaling. Pero ang sabi ni Jesus, sinliit lang din ng mustasa ang kailangan natin na pananampalataya para masabi natin sa bundok na lumipat siya. What is the difference between the faith na maliit ng mga apostol at yung maliit na pananampalataya? Baka nga mga kapatid, I'll tell you, baka mas maliit pa to.
Yung silaki ng buto ng mustasa na maliit na tinutukoy dito na kaya makapagpalipat ng bundok, baka mas maliit pa doon sa pananampalataya na meron yung mga alagad. Pero yun, hindi sila nakapagpalayas. What is the difference between their faith and the faith that as small as a mustard seed, but it can move and it can say to the mountains, you move from here to there. What's the difference? Pag-usapan natin, ano ba kapatid yung mustasa? Bakit ba ikinumpara sa mustard seed? Alam niyo po yung mustard seed, mga kapatid, ang sabi, it is a very small, but they grow large. Yun daw po yung katangian ng isang mustasa. Napakalito, nakita ninyo mga kapatid, ito yung tip of a finger, pero ayun lang yung mustasa. You see? Ganun kaliit ang buto ng mustasa. Di ba? Nakita nyo nga yung maliit na na spatula or yung maliit na spoon, ang daming nagkasya. So napakaliit niyan. Pero isa po sa katangian ng mustasa is even it is very small, it grow large. Basahin po natin, nasa Bible din yan. Sabi sa Mateo 13:31-32, sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Nakikita niyo po yung capacity ng buto ng mustasa. From that very small seed, ang sabi, nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman, nagiging punong kahoy. Imagine nyo, halaman lang to, pero it can be as big as a tree, punong kahoy. At nakakapagpugad pa ang mga ibon. Alam niyo po ba, nag-search ako ng mustasa na tumutubo sa Israel kasi yung konteksto natin sa Israel, imagine niyo, you see, malaki pa sa tao. Galing lang yun sa maliit na buto ng mustasa. So what is the difference between the faith of the apostle na maliit lang din naman pero hindi makapagpalayas ng masamang espiritu, hindi makapagpagaling doon sa buto ng mustasa na tinutukoy ni Jesus? The first difference is the potential. Yung potential. Yung pananampalataya ng mga alagad punong-puno ng pagdududa. You see? Ganito lang yan, mga kapatid. Para lang yung baso na may lamang kalahating tubig. Yung maliit na pananampalataya ng mga alagad, ang nakikita doon sa baso, kulang. Ang nakikita nila yung kulang. May faith, may tubig, pero they see it as half anong tawag doon? Half kalahati na walang laman. Ang nakikita nila yung walang laman na lugar. Kaya puro takot. Dahil lang nakatuon sila doon sa lugar na walang laman, andun lahat ng potential na matakot. Baka hindi namin mapagaling to. Naku, baka mapahiya lang kami. Naku, baka hindi ito gumana. Naku, baka hindi ko kaya. Baka iwanan ako ng Panginoon. Yung bang ganon? Pero yung mustard seed na faith, ganun lang din, half-filled, pero ang nakikita ay half-full. May laman. So dahil may laman, may kakayanan, may potential. Kayang gumawa ng himala. So that is the difference between the faith of the apostle then and the faith of a mustard seed. Diba?
Nangangaral ka nga ng salita ng Diyos. Na halos lahat ng members naka-look up sa iyo kasi you are being emulated for being used by God by sharing faith. Pero ikaw bilang mangangaral, ang dami mong duda. Natatakot ka na baka hindi gumaling yung mga pinapatungan mo ng kamay sa pangalan ni Jesus. Natatakot ka na baka hindi mabago ang buhay ng mga makakarinig ng salita ng Diyos. Natatakot ka na baka mapahiya ka. Natatakot ka na baka magkamali ka. Puro takot. So, malaki nga ang pananampalataya mo kaysa sa akin, pero punong-puno ka naman ng takot. Pero itong nag-uumpisa pa lang sa pananampalataya, kahit konti pa lang yung naririnig na salita ng Diyos, pero nandun yung kanyang buong pag-asa na hindi siya pababayaan ng Diyos. Nandun yung kanyang pag-asa na sa kanyang konting natututunan, babaguhin ng Diyos yung buhay niya. Na sa konti niyang nauunawaan, gagaling siya sa karamdaman. That is really a faith that can move mountain. Yun yung pananampalatayang sinlaki ng mustasa. What is the difference then? Bakit yung mga apostol, kahit may pananampalataya, ang nakikita nila yung kulang? At bakit yung buto ng mustasa, kahit maliit, kayang magpalipat ng mga bundok? What is the difference between the faith of the apostle then and the faith like a mustard seed that has the potential to grow as big as a punong kahoy na pwede pa daw pugaran ng mga ipon? The first difference is, una, the difference is the object of faith. The difference is the object of faith. Ang sabi sa Kawikaan 3:5-6, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Mga kapatid, pananampalataya rin pong maituturing yung mga katagana, kaya mo yan. Di ba? Kaya ko to. Pero kung titingnan natin, i-analyze natin by biblical technicalities, mali yun. Hindi kaya mo lang. Kasi minsan yung salitang kaya ko to, ang pinananangan mo, ang pinananampalatayanan mo, sarili mong karunungan, sarili mong kakayanan, sarili mong kapasidad. It's wrong to believe on your own capacity. Faith din yun eh. You need to understand that faith is a transitive verb that needs an object. Faith is a transitive verb that needs an object to be fulfilled or to happen. So dito sa Kawikaan 3:5-6, pinapaalalahanan tayo na yung pananampalataya natin hindi dapat nakatuon sa kung ano ang meron tayo. Dunong, pera, kapangyarihan, impluensya, itsura, kapit, connection. Di ba? Kakayanan, talento. Di ba? Kaya ko maging worship leader. Kasi magaling akong kumanta. No, that's wrong. It's not about your talent. It's about the one who calls you to use your talent. Ang dami po na mga magagaling kumanta, pero hindi ginagamit ang kanilang kahusayan sa paglilingkod sa Diyos. Hindi makapaglingkod sa Panginoon. Bakit? Because their faith
is within themselves. The focus, the object of their faith is themselves. So ikaw mga kapatid, no? Bagamat nakasanayan na natin, actually ba, sa kontekstong Pilipino, mas mainam pa'y bahala na kasi ang salitang ugat po ng bahala na ay bathala na. Diba? Pero sa lumang kultura, sa lumang sistema, yung bathala kasi mga Diyos-Diyosan ng mga Pilipino, ng mga sinaunang tao. Pero, di ba parang ipinagpapasa Diyos mo. So, hindi ko sinasabi na maging bahala na tayo mentality. What I am saying is, isang dahilan kung bakit kahit may pananampalataya tayo, ay hindi makapagpalayas ng kahit simpleng sakit at masamang espiritu. Kasi yung pananampalataya natin, ang focus, sarili natin. Kakayanan natin, talino natin, dunong natin, yaman natin, impluensya, pera, kasikatan. No. Your faith should not be on yourself. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Baka yung mga alagad noon, kaya hindi na palayas yung demonyo, baka ang isip, ay, kaya na natin to kasi matagal na tayong alagad. Diba? Diba? Sa unang pandinig, parang tama, pero ang tuon nila yung tagal. No. Dapat mapapagaling natin to kasi kasama natin si Kristo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So that's the first difference nung maliit na faith na meron yung mga alagad saka yung faith like a mustard seed. Yung maliit na faith yung mga alagad, faith, maliit na nga, nakatuon pa sa sarili. You see? Another, ang sabi sa Roma 1:21-23, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, mga ibon, mga hayop na lumalakad, at mga hayop na gumagapang. Dalawang bagay, mga kapatid. Unang bagay, first part, 21-22. Yung attitude natin na dahil marunong na ako sa Biblia, may mga bagay na akong nauunawaan, at ito'y magagawa ko dahil doon sa mga bagay na nauunawaan ko. To the point na lumalabas na tayo sa Biblia. Alam mo yung spiritual superiority na para bagang dahil marami ka ng alam, para bagang ang sabihin mo'y batas na mas marunong ka pa sa Diyos. Sa unang pagtingin ay nakatuon sa Diyos, pero sa totoo lang, hindi nagaling minsan sa Diyos. Ay mga kapatid, yung kumakalat ngayon na video, nakakalungkot, sabi ko, sa ano yun? Sa demonyo yun eh. Yung isang pastor na binalahura ang Biblia, binalahura ang Diyos, sabay sabing joke. Hindi gino-joke yun. Hindi gino-joke yun, ano? Ang naalala ko minsan na parang joking moment sa Bible, yung kay Abraham. Ako gandang-ganda ako sa scene na yon, saka kay Sarah. Yung 100 years old, 99 years old na si Abraham, tapos mag-ausap yung mag-asawa. Sabi, Sarah, magbubuntis ka daw next year, sabi ni Yahweh. Natawa yung mag-asawa. Kasi sabi, Diyos ko naman, 100 taon na ako, magbubuntis pa ako. Yun yung mga funny moments. Di ba? Biruan, tawanan. Pero yung pastor na to, ayokong kwento kasi ayokong yun ang tumatak sa isip nyo. Pero lungkot na lungkot ako. Sa tingin niya, dahil marami na siyang alam sa Biblia, kaya na niyang maghaka-haka. Sumaling pananampalataya pa rin. Yun, maaaring makita natin yung pananampalataya niya, malaki na. Pero bansot pa rin yun sa paningin ng Diyos. Bakit? Hindi karapat-dapat. Bakit? Yung pananampalataya niya, ibang Diyos na
ang tuon. Hindi na si Jesus. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Gumawa na ng mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, makinig kayo. Pwede pong pangalanan ang Diyos-Diyosan na Jesus. Ang dami po akong kilala na ang pangalan ng Diyos-Diyosan nila Jesus. Pero hindi ang tunay na Jesus. Pwede mo ring pangalanan ng Yahweh, Jehovah, El Shaddai. Pwede. I'm not talking about religion, mga kapatid, kasi baka po sa mga bago akala may pinupuntirya akong relihiyon. Ano? Ang El Shaddai po hindi relihiyon yan. Ang Jehovah hindi po relihiyon yan. Ang Yahweh po hindi relihiyon yan. Pangalan niya ng Diyos. Pero the point is, pwede mong ipangalan ang Diyos-Diyosan mo sa mga pangalan ng Diyos. Pero hindi pa rin iyon ng Diyos. Haka-haka pa rin yan. Diyos-Diyosan pa rin yan. Pwedeng tawagin mong Kristo. At lagyan mo pa ng salitang hari, Kristong hari. Pero ibang Kristo at ibang hari ang ipinakikilala mo sa tao. Amen. Kasi pangalan lang yan eh. Ang daling ipanloko sa tao niyan eh. Pero at the core of the faith that being discussed and spread, is it really the gospel? Or lumabas na tayo dahil sa ating spiritual superiority para yung mga Israel sa kanilang sarili, dahil sa kanilang spiritual superiority, lumabas na sila. Dahil binigyan sila ni Yahweh ng kautusan, they put words in the mouth of God. Sila na yung naglagay ng words sa bibig ng Diyos. Hindi na galing sa Diyos. Sila na ang naglagay ng salita sa bibig ng Diyos at itinuro sa tao. Oh, para maligtas kayo, sumunod kayo sa kautusan. Yun ang sabi ni Yahweh. Mali! Dahil doon, ibang Yahweh na ang kinikilala nila. Hindi na yung tunay na Diyos. Kasi they put words in the mouth of their Yahweh or God. Kaya sabi ni Pablo, ingat kayo, maging ako o sino mang anghel sa langit o apostol ang pumunta sa inyo, ang mangaral ng iba sa mabuting balitang ipinangangaral ko, pakasumpain siya. Galatia 3:10. Sumpain. Kahit apostol pa, kahit si Brother Alex pa, si Brother Bobby, si Brother Tonto, Sister Marisa, si Brother Alfred, basta ibang Jesus na itinuro natin. Hindi yun ang tunay na Jesus. Hindi yun ang tunay na Diyos. So, pag ganun ang nangyayari, akala ng tao umaangat yung pananampalataya niya, pero maling pananampalataya. Kaya hindi makapagpalipat ng bundok. Kaya walang kayang himalang gawin. Dahil lumalabas na siya sa boundary of the Bible. Mga kapatid, ang tunay na kalayaan, hindi kalayaang gawin ang lahat ng bagay. Ang tunay na kalayaan is still bounded by the freedom. Bounded, still has a boundary. May boundary pa rin. Para bagang ganito lang yan, mga kapatid, ano? Dati nakatanikala tayo. Pero kinalas ng Diyos ang tanikalang yan. Pinalaya tayo. Magagawa mo lahat ng bagay at malaya ka. Pero ang sabi ng Diyos, manatili ka sa loob ng aking tahanan. Pag lumabas ka sa tahanan ko, andon lahat ng magnanakaw, mamamatay tao at masasamang loob. Gagawang kanila ng masama. So, pag sinabing kalayaan kay Kristo, hindi ito tungkol sa malaya kang gawin kahit masama. Malaya kang gawin kahit subukin na ang Diyos. No. Sa loob ka ng tahanan ko, gawin mo lahat ng mabuti. Gawin mo lahat ng nakalulugod sa iyo. Sa Diyos, malaya kang magtagumpay, malaya kang umunlad ang buhay mo, malaya kang tuparin ang mga pangarap mo as long as you are within the boundary of my church, of my will, of my wisdom,
of my plans in your life. That's true freedom. Hindi yung maghahaka-haka ka. Ay, siguro naman pag nakita ang dami ng buhaya, wala ka namang gagawin, gusto mo lang subukin ng Diyos. Malaya ako sabi naman, kaya tutulungan ako ng Diyos tatalon nga ako sa buhaya. Mali. Ibang Diyos na yon, dahil hindi pinangako ng Diyos yun. Dumaan sa ilog, hindi malulunod. Dumaan sa apoy, hindi masusunog. Hindi sinabi ng Diyos, subukin mo siya at dumaan ka sa apoy at dumaan ka sa ilog. Pero ang sabi ng Panginoon, sa pagtupad nyo ng inyong ministeryo, kung sa pagtupad nyo ng inyong ministeryo, kayo'y dadaan sa apoy, dadaan sa tubig, hindi kayo malulunod, hindi kayo masusunog. Pero kung for your personal gain, iinom ka hanggang 1:00 ng gabi, hanggang 3:00 ng madaling araw, tapos ipagmamalaki mo, piniingatan ka ni Kristo. That's not the freedom. Ibang Kristo yung pinaniniwalaan mo. Kaya ka napahamak, hindi dahil pinabayaan ka ng Diyos. Dahil sa pananampalataya mong maliit at mali. Kaya hindi mo nailigtas ang sarili mo. Huwag mo isisi sa Diyos kung bakit may mga bagay na hindi umaayon sa kagustuhan. Pero ang sabi ng Diyos, naalala ko yung post ni Sister LB, diba? Bumabagyo, kumikidlat, kumukulog, hinahampas ng hangin yung kanilang sinasakyan sa paghayo. Hindi sila natatakot. Dahil alam nila, hindi sila malulunod. Hindi sila masusunog. Dahil kasama nila ang Diyos, ang gawain ng Panginoon, ang kanilang ginagawa. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Huwag tayong lumabas. Maling faith yon. Ano pa yung mga maling pananampalataya? Roma 9:31-32. Ngunit ang Israel na nagsikap tumupad ng kautusan upang kalugdan ng Diyos ay hindi nagtagumpay. Bakit? Sapagkat sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng sariling gawa. Another form of faith. Faith din yun May naniniwala ako na pag ginawa ko to, pagpapalain ako ng Diyos. Naniniwala ako na pag ginawa ko to, kalulugdan ako ng Diyos. Wala sa Bible. Hindi ayon sa salita ng Diyos, pero kasi pinagmamalaki mo yung yabang mo, yung dulong mo. Ay, pag nag-donate ako ng malaking sa simbahan, maliligtas ako. Walang masama sa pag-donate ng malaki sa simbahan. Lalo na ngayon, konti na lang mga kapatid. 709,000 na po yung naiipon natin sa 1 milyon. Kulang 300,000 na lang. Malapit na nating mabili ang pangarap nating sasakyan para sa paghayo at pagministeryo. Ang masama sa pagbibigay sa simbahan. Pero kung iyan ang tingin mong dahilan kung bakit ka ililigtas ng Diyos at nagiging kalugod-lugod sa Diyos, mali. Isa lang ang dahilan kung bakit tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Si Jesus Christ. Maling faith pa rin. So kahit may faith ka, pero dahil hindi iyan buto ng mustasa kasi peke, it cannot move mountain. Another, 2 Thessalonica or Thessalonica 2:10. May nabasa kasi kung ganyan narinig ako. In English ata, Thessalonica. Pero Thessalonica, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya. Mga kapatid, sorry, ito yung pinakamalungkot para sa akin. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya. Tinutukoy yung Antikristo, yung Suwail. Gamit doon ng maraming uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil sa ayaw nilang mahalin ng katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Alam mo sa ibang salin na nakalagay mga kapatid, mga taong maliligtas sana kung kanila lamang tinanggap ang katotohanan. Ano ibig sabihin nun? These people has the potential na kung si Jesus lang na totoo ang pinanaligan, baka mas matindi pang maglingkod sa atin. Mga kapatid,
Mag-observe kayo sa mga relihiyon. Ang daming tao, halos buong buhay nila binibigay nila sa relihiyon. Milyon-milyon ang kanilang ibinibigay sa mga gawain sa relihiyon. You see the potential? Pero mali ang kanilang tuon ng pananampalataya. Bakit? Nadaya sila. Nadaya sila. Nadaya. May mga ganun po talaga tao yung handang mamatay para sa relihiyon. Pero mali ang naging tuon ng kanilang pananampalataya. You see the potential? Maybe, pwede silang maligtas eh. Dahil kaya nilang manalig eh. Kaya nilang maglaan ng buhay sa Diyos eh. Kaya nilang maglingkod kahit gumagapang na eh. Ang nangyari lang, nadaya sila. Kumbaga, yung faith nila has the potential to be a mustard seed. Pero dahil naging mali, hindi mustard seed. Ganon din. Di ba may mga ganon din namang buto na may potential na lumaki at sumagana, pero maibang buto. Kakalungkot. So, yun ang dahilan kung ba't hindi makapagpalipat ng mundo at makapagpalayas ng masamang espiritu. Kahit may potential yung kanilang faith, pero the object is wrong. Hindi si Jesus. Hindi ang tunay na Diyos. Kaya ano sabi sa 1 Corinto 1:21, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Doon muna tayo. First parameter para masigurado natin na ang pananampalataya natin ay tama, ito dapat ay hindi ayon sa karunungan ng sanlibutang ito. Ibig sabihin, hindi ito pagalingan, patalinuhan. Mga kapatid, alam ko po meron sa atin dito 30 taon, 40 taon, tumanda na sa relihiyon. Mga kapatid, hindi po kawalan na malaman mong mali ang pananampalataya mo noon. Kahit ikaw ay 70 anyos na. Mga kapatid, yung superiority complex minsan, hindi masama malaman na mali tayo. Pero ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na maitama natin. Bisa kasi yan yung hadlang eh. Yung, di ba? Isinilang na ako sa relihiyon na ito, dito na ako mamamatay. No. Baka pwede namang tanggal tayo kahit isang konting botones, konting pagpapakumbaba. Kung mali-mali. Bisa kasi natatakot tayong malaman na mali tayo eh. And in our fear to be identified as wrong, lumalayo tayo sa katotohanan. Mga kapatid, hindi ganoon. Mga kapatid, yung lalaki, nangyari yan doon sa dalawang magnanakaw na nakapako eh. Parehas na silang nasa huling bahagi ng buhay nila. Si Hestas, yun man ang pangalan niya, kasi sa tradisyon parang yun ang pangalan niya. Hindi niya inaccept si Jesus. Pero si Demas, kahit buong buhay niya mali siya, tinanggap niyang mali siya, at humingi siya ng tulong sa Panginoon, na sa oras na to, Panginoon, isama mo ako sa kaharian pag naghahari ka na. Isama mo ako sa paraiso pag naghahari ka na. At ang sabi ng Panginoon, ngayon din, kahit 3 oras na lang ang nalalabi sa buhay mo, ngayon din, kahit ikaw ay nasa
dapit na ng iyong buhay. Ngayon din, kahit all your life mali ang paniniwala mo, pero dahil ngayon isinusuko mo na ang buhay mo sa Diyos, ngayon din isasama kita sa paraiso. Kasi yun ang sabi, hindi ng karunungan ng mundo, kundi ng karunungan ng Diyos. Diba? Huwag mong ipagmalaki sa akin na nagdoktorado ka pa sa divinity. At sasabihin mo, tama ka't mali ako. Kung hindi si Kristo ang tuon ng pananampalataya mo, pag ang tuon ng pananampalataya mo ay puro kultura, mga kaalamang pansanlibutan na 10 taon mong pinag-aralan sa masterado, doktorado, pati sa bachelor or bachelorette. Di ba? Walang kabuluhan lahat ng yan. Sabi nga ni Sister Marisa, as early as early education, nasa Catholic school na siya hanggang sa masteral niya, Catholic school, but she found out that she didn't know Jesus. Dahil iba ang tuon ng pananampalataya niya noon. Karunungan ng mundo, pandaraya ng mundo. Pero salamat, praise the Lord, nasumpungan niya ang Panginoon. Hindi naging huli ang lahat. Si Brother Tony, 43, at the age of 43 niya na nakilala ang Panginoon. For 43 years, iba ang paniniwala niya, iba ang kanyang mga commitments sa relihiyong gawain. Nadaya siya. Pero thanks be to God, at the age of 43, hindi naging huli ang lahat. Binuksan niya yung kanyang botones. Unti-unti niyang ibinigay ang sarili niya sa Diyos. Hindi naging huli ang lahat. At the age of 43, nagsimulang mabago ang buhay niya. 6 na anak, lahat maayos ang buhay. Pero before that, hindi niya nakikita ang anak niya magiging maayos. Kasi ang nakikita lang niya tambay. At siya mag-iinom lang na mag-iinom. At magiging laki sa layaw. At hanggang sa kaapu-apuhan, bine-bless. Bakit? Kasi hindi sila nagtiwala sa dunong ng mundo. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y ilikas sa pamamagitan ng mabuting balita. Banal na kasulatan ayon sa karunungan ng Diyos na aming ipinangangaral. Ako, sabi ko nga sa inyo, nung ako'y nagsimula sa lingkod, 4th year ako, January 9, pag-graduate, matalino ako, napakatalino ko mga kapatid. Sabi ng mundo matalino ako. Kaya nga nung, ang alam nila lahat, valedictorian ako. Diba? Top 1 ng klase. Hallelujah. Relihiyoso akong tao, mga kapatid. Alam niyo na kung gaano ako ka-religious sa relihiyon. Pero tinanggap ko. 2011, at the age of 16, yung marami kong alam, hindi pala tama. Nagpakumbaba ako. Nagsumamo ako. Sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon. And since at the age of 16, and up to at the age of 29, 13 years, hindi ko na kayang magtiwala sa sarili ko. It's all about grace, all about Jesus. Sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangaral, ngunit ipinalalagay naman ang sinlibutan na isang kahangalan. Tatanga-tanga. Kita taas ang pinag-aralan ni Brother Bobby, ni Brother Alex, ni Sister Marisa, ni Brother Tonto, ni Brother Alfred, mga instructor pa sa university at sa paaralan. Kakaway-kaway na gano'ng manager ng bangko, Sus Maria Jose, parang mga tanga. Ano ngayon? Ano ngayon? Yun ang sabi ng Diyos na tama namin gawin. Kahit mukha kaming muchacha, mukha kaming tatanga-tanga at singliit ng mustasa,
yung meron kami. Ang mahalaga, tama, totoo, dalisay, kayang magpalipat ng mundo. Palakpakan natin ang Panginoon. Who must be the object of our faith? Isa lang dapat ang object of faith. Hindi, kaya ko to. Hindi, manifest. Araw-araw sabihin mo, magiging mayaman ako. Di ba ganun yung mga feeling-based, emotion-based faith? Di ba? Araw-araw i-declare mo, yayaman ako, i-manifest mo, isigaw mo sa buong universe para marinig ng universe at gumawa ang universe ng himala para sa'yo. Mali yun. Mali yung mga manifest na yan, mga declare na yan, na maling declaration na kaya mo dinideclare kasi positivism. Positive attitude lang yan. Huwag kang a-accept ng mga negative aura. No! Lahat yun, maganda lang pakinggan, pero mali lahat ng yun. Ang dapat, isa lang ang tuon ng pananampalataya para makapagpagalaw ng bundok. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Hindi bunga ng mataas na IQ. Hindi bunga ng mataas na pinag-aralan. Hindi bunga ng mataas na estado sa lipunan. Hindi bunga ng kahit anong pagsisikap ng tao. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig ka lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. That is the difference. Hindi tiwala sa sarili. Hindi pananampalataya sa kaya mong gawin. Hindi pananampalataya sa meron ka at kaya mong tuparin. It's about your faith to only one, and His name is Jesus. Jesus, the name of Jesus should be the only object of our faith. That is the faith that can move mountains. Hindi yung kakayanan mo, hindi yung lakas mo, hindi yung dunong mo, kundi sino ba si Kristo sa buhay mo. That is the faith that moves mountains. Kaya nga sabi, if you have that kind of faith, what kind of faith would you have? Faith that is always assured of what you hope for and certain of what you do not see. You have assurance in life. You have certainty in everything. Ang tunay na pananampalataya na mustasa, kahit sinliit ng mustasa, basta tama at totoo, kaya mong makatiyak na mangyayari ang inaasahan mo. Hoy, susunod ka sa akin, bundok ka. Yan ang inaasahan ko dahil yan ang sabi ng Panginoong Jesus ko na mag-uutos sa iyo. Kaya hindi ako natatakot na hindi ka gagalaw ka. Yun ang faith. You are certain. The certainty na as you speak, that the mountain shall move. Susunod yung bundok. Alam mo kung bakit? Kasi sigurado kang may Jesus ka sa buhay mo. Kaya yung tunay na faith is about being certain of what you hope for. Yun yung nakatuon doon sa bagay na inaasahan mo at certainty of the things that you do not see. Sigurado kang hindi ka iniiwanan ni Kristo. Kaya the very declaration of faith is a decision. Totoo yung sinabi ni Brother Tony, faith is not a feeling. Pakiramdam ko, magtatagumpay ako. Hoy, pakiramdam ko, masaya ako. Hoy, pakiramdam ko, yayaman ako. Hindi ganun yung faith. It's not a feeling. It's a decision you make based on truth. At anong decision yon? Decision na magtiwala, manampalataya, manangan, isuko ang buhay kay Jesus Christ. Because in the name of Jesus, your faith in the name of Jesus has the power to move mountains. Amen? At hindi matatapos yan. At ito na nga yung mga bundok na darating sa buhay mo to test your faith. Ang sabi, 1 Pedro 1:7 ang ginto, bagamat nasisira,
Pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay, gayon din ang inyong pananampalataya. Na higit kaysa mahalaga kaysa ginto, sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Gayon, kayo papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Ito yung mga bundok. Yung mga pagdalisay na kapuwi. Pero kung totoo yung pananampalataya mo, kagaya ng ginto, na higit pa kaysa ginto, kahit anong apoy, kahit anong bundok, hindi yan masisira. Hindi pwedeng hindi lumipat at sumunod sa atin ang bundok pag ang pananampalataya natin dalisay at nakatuon kay Jesus Christ. Sabi nga sa Hebreo 12:2, maraming bundok na dadaan sa buhay natin. Maraming pagsubok. Andyan ang sakit. Andyan ang mga banta ng krisis, panlipunan, krisis pinansyal. Di ba? Andyan yung mga confusion, alalahanin, hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasundo. Yan ang mga bundok na gusto nating palipatin at lumayas at mapagtagumpayan natin. If you want to move those mountains in your life, kung nais mong mapalipat yung mga bundok na yan at sumunod sa'yo, sabi sa Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Huwag na huwag kang matutuon sa problema. Huwag na huwag kang matutuon sa bundok. Ay, ang laki ng bundok, hindi ko to kayang palipatin. Huwag kang matuon sa sarili mo. Ay, ang liit-liit ko naman, parang hindi ko kaya to. O kaya naman, ay, madali lang yan. Di ba, ang tuon mo, sarili mo, kaya ko yan. Napagtagumpayan ko nga ito eh. Nakapagturo nga ako eh. Kahit hindi naman ako talagang nagtapos ng pagkaguro eh. Kaya ko yung trabaho ko ngayon. No, Alex, hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya, Alex. Kaya ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, ituon mo kay Jesus. Yun ang pagkakamali ng mga apostol. Hindi nakatuon kay Jesus. Hindi sinabi, hanggang kailan ko kayo kasama? Para bang hindi naman sinasabi ni Jesus, hanggang kailan ko kayo kasama? Tagal ko na kayong kasama, hanggang kailan kayo pagdisya. Hindi ang ibig sabihin nun, hindi nyo ba nakita kung paano ako nagpapalayas? Hindi ganun, hindi ba nakita yung sinasabi ko? Hindi tungkol sa sinasabi, sa inuutas ng bibig. Walang adya, walang ganun, walang abracadabra. Walang kanan ba, kaliwang kamay ba ipapatong? Hindi ganun. Ano ba sasabihin ko? Healed in Jesus' name. Pinagaling ka na, English ba, Tagalog? Dalawang kamay ba ipapatong ko? Matagal ba, mabagal ba? Kailangan ba magpe-pray muna ako? May formula ba sa pagpapagaling, sa pagpapatong ng kamay? May formula ba sa paggawa ng himala? Hindi yun ang tinutukoy ni Jesus na matagal ko na kayong kasama hanggang kailan kayo pagtitiisan. Ang tinutukoy ni Jesus Christ, ang tagal-tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin naunawaan na ako lang ang dapat focus ng faith. Ako lang. Sa akin yung ginagawa ang lahat ng bagay. Ako ang dahilan. I am the source of everything. Yung kaligtasan, mga kapatid, yes. Without faith, you cannot receive salvation. But at the end of the day, nakita niyo yung mga nadadaya, may faith sila, pero dahil mali ang faith, hindi sila maligtas. So at the end of the day, it isn't the faith. It is the object of faith. Hindi yung pananampalataya mo. Kaya wag ninyong ipagmamalaki na may pananampalataya ka sa Diyos. Na I'm superior with the people surrounding me because I have faith in Jesus and they don't have. No. Kung may pagmamalaki tayo, hindi ang pananampalataya natin. Kasi maliit lang yan. Kaya yung pananampalataya mo may potential not because you have faith, but because you have Jesus as the object of faith.
That's the difference between the faith of the apostle and the faith like a mustard seed. Is the potential, because the potential is Jesus because of the object of faith. Kaya kayang lumaki at mag-grow ng mustasa ngayon, hindi dahil may pananampalataya, kundi dahil nakatuon ang pananampalataya kay Jesus Christ. Oo, napakahalaga na pinauunlad natin yung pananampalataya natin. Kasi sabi dito, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. May tinatawag tayong perfection of faith. Umuunlad talaga yung faith, di ba? Nag-grow yan bunga yan Nag-grow ang faith. Pero mga kapatid, dapat as it grows, it bears fruit. And how will it bear fruit? Nakafocus ka dapat kay Jesus. Kasi pwedeng lumalaki nga yan, pero ang nadidevelop, intellectual lang. Kung matagal ka lang sa church, hindi ka naman umuunlad. By faith in Him. Dapat, as your faith grows, it draws you near to Christ. Yun ang tunay na parameter. The true parameter na yung faith mo ay tama ang paglaki, lalo ka nitong inilalapit kay Kristo. Pag yung faith mo is letting you become independent from Christ, independent from God, it is wrong faith. True faith, genuine faith, must be dependent only and alone to Jesus Christ. Sabi nga, I can do all things through Christ who strengthens me. Naalala niyo po yung kwento ng babaeng inaagasan? Hindi ko na po babasahin ng buo. Pero this is the story of ng babaeng inaagasan, di ba? Napakaraming tao nagsisiksikan. Tapos eto ngayon yung babae, 12 taon ang dinudugo. Imagine niyo na lang, wala ka ng lakas. Wala ka ng lakas, wala ka pang kayamanan. Kasi ang sabi, hirap na siya sa sakit na yon. Nagpatingin na siya sa maraming doktor, hindi siya gumaling kahit sinuri siya. Naubos na rin ang kanyang ari-arian, kapapagamot. Walang nangyari, hindi siya gumaling. Ang sabi, lalo pang lumala ang kanyang nararamdaman. Pero alam nyo, salamat sa Diyos, ang nabalitaan niya, totoong Jesus. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. So nabalitaan, narinig ang mabuting balita. Faith must come from hearing about Jesus. Narinig niya, nabalitaan niya, nadaraan si Jesus. So nagkaroon siya ng pananampalataya doon sa narinig niya at nabalitaan niyang Jesus na sa mga narinig niya, itong Jesus na ito nagpapagaling. Itong Jesus na ito kayang gumawa ng himala, nanalig siya kay Jesus. Kay Jesus. Kaya kahit hirap na hirap siya, inutusan niya ang kanyang sarili. Nahirap na bundok na kaya mong sumuba. Lumipat ka, sumuba ka, makipagsiksikan ka. At nakipagsiksikan nga ito hanggang makalapit sa likuran ni Jesus. Hindi na siya nagnais na maka-face to face pa si Jesus. Sapat nang mahipo ko yung laylayan ng damit ng Panginoon. At sinabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit. You see the faith? Yung bagang, hindi mo na kailangan makausap para mas masigurado ka. Imagine niyo mga kapatid, ang tindi ng faith ng babaeng inaagasan. Amazed ako sa faith niya. Mga kapatid, alam niyo ba tayo, every Sunday, yung opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi lang laylayan ng damit. Gusto niya kausap niya tayo, harapan, face to face, magkasamang kakain. Ganon tayo ka-importante sa Diyos . Pero itong babaeng inaagasan, hindi dahil hindi siya gustong kausapin ni Jesus, kundi gayon na lamang yung potential ng kanyang pananampalataya kay Jesus. Faith like a mustard seed. Alam niya, kaya niyang makipagsiksikan. Nahawi niya yung bundok ng mga tao. At nahawi niya yung bundok ng pangamba.
Kahit laylayan lang. Agad tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. You see, because of the faith of a mustard seed, faith in Jesus, nautusan niya yung kanyang sakit na lumayas. Dahil nahawak, dahil sinabi niya sa sarili niya, in Jesus' name, mahipo ko lang ang laylayan. Mga kapatid, pag may mga panahon na parang pagod na kayo sa buhay, may ganun tayong may mga ganun tayong pagkakataon episode ng buhay natin na gusto mo na lang gumanyan, yung mga depression, pag tayo may depression, totoo po, mga kapatid, depression is real. At minsan, apektado niya yung takbo ng isip natin, yung sistema ng buhay natin. Totoo yun, minsan yung hindi ka na ganun ka-aktibong umattend sa church. Attend ka pa rin. Kahit nakaganto ka lang. Attend ka. Huwag na hindi ka attend. Kung napagod ka, huwag na hindi ka attend. Kahit nakatulala ka, okay. Kahit sa isang oras, mahigit isang oras na preaching ni Brother Alex, wala ka natutunan, basta naunawaan mo na hindi ka iiwan ni pababayaan ni Jesus. Okay lang. Kahit laylayan lang ng damit ng Panginoon, okay lang. Okay lang. God will make a way. God will heal you. God will move mountains for you. Sasabihin ng Panginoon, may naramdaman akong lumabas na kapangyarihan. Sino humipo sa aking damit? Nakaakala ka na baka yung nasa front row kasi sayaw siya ng sayaw Pero ikaw pala. Sabi ng Panginoon, huwag ka matakot. Anak, huwag mong isipin na dahil malungkot ka ngayon, hindi ka mahalaga sa akin. Mali mo hinarap ng Panginoon. Hinarap. Pwede namang magpatuloy siya, pero hinarap niya. Ang sabi ng mga Bible scholar, this is the first time Jesus called a believer na anak. To show endearment and affection of a relationship. Para iparamdam yung malasakit, yung pagmamahal, at yung malapit na relasyon. Anak, di kita kagagalitan. Na hanggang dito ka lang. Na ganito lang kaliit yung faith mo. Na kahit maliit yung faith mo ngayon, kasi sa bigat ng problema mo, anak, sa bigat ng pinagdaraanan mo, anak, ay ganyan lang kaliit yan. Pero you still see the potential. Yung maliit na yan, diyan ka pa rin kumakapit. Kaya kahit hindi ka makasayaw kagaya ng dati mong pagsayaw, kahit hindi ka makatalon kagaya ng dati mong pagtalon, kahit hindi mo maitaas yung kamay mo kagaya ng dati mong pagtataas ng kamay, pero dahil kumakapit ka pa rin, anak, kumakapit ka pa rin. Huwag mong isipin na hindi ako interesado sa'yo. Interesado ako sa'yo. Kaya si Jesus nagtanong pwede namang passing na lang lagpasan na natin, basta may gumaling, okay na yun, no? Alam ni Kristo yung nahumipo ng damit niya, doon na lang kumakapit. Alam ni Jesus na pinagdaraanan mo, at baka iniisip mo na dahil hindi ka na dating ganun kataas, sumayaw, tumalon, pumalakpak, maglingkod, wala ka na sa ministry, baka iniisip mo hindi ka na mahalaga, anak. Ang sabi niya, no, mahalaga ka sa akin, kaya nilingon niya hinanap niya na saan yung umipo sa damit ko. Hindi ko kagagalitan, kundi sasabihin ko, anak, come, yayakapin kita, nauunawaan kita, galingin kita, sasamahan kita, at ako
ang magpapagalaw sa bundok na dagan sa dibdib mo at sa isip mo. Kung pagod na yan, dahil kumakapit ka. That is the real faith that can move mountains. Nangyari din yan kay Jairo. Imagine mo si Jesus, kinontrata mo na pagalingin yung anak mo at naghahadali kasi mamamatay na. Hinahanap pa yung babaeng inaagasan. Magkasama to, magkadugtong tong kwento natin. Naghahadali tayo, Lord, pero bakit naman hinahanap mo pa yung babaeng inaagasan? Mamamatay na po yung anak ko. Kaya yun na nga. Namatay nga yung anak. Patay na po ang anak ninyo. Huwag na po ninyong abalain ng puro. Pero sabi ni Jesus, Jairo, huwag kang bagabag, huwag kang matakot, manahalik ka lamang. Pagdating sa bahay, nagtatawanan si Jesus ng mga tayo. Anong hindi pa patay? Anong natutulog lang? Pinagtawanan siya. Mga kapatid, God is allowing you na minsan sa buhay natin, kung talaga yung mga tao hindi na maganda yung idinudulot sa ating mental health dahil sa mga pinagdaraanan natin, we can shut for a while. Pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad. God is allowing you to, not most of the time, huwag naman tayong mag-seclude ng matagal na parang ayaw na natin sa mundo. Pero talagang may mga ganun pagkakataon sa buhay natin na because ang ingay-ingay na ng mundo, even our friends, kung ano-ano na yung sinasabi, kinakantsawan na tayo, pinagtatawa na hindi tayo makapag-desisyon ng tama, minsan you shut your door up or out. Shut it. Mag-focus ka na lang sa mga taong mahalaga sa buhay mo at sa Panginoon. Pinagaling, binuhay na muli ni Kristo ang bata. God, Jesus can move mountain for you. Kaya nga sabi, mga kapatid, may magagawa ba ako? Sabi ni Jesus, meron. Mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Nothing is impossible for those who believe. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya, kaya ito na dapat ang maging buhay natin, Di sa mga bagay na nakikita, wag yung dunong, wag yung isip, wag yung pera, wag yung yaman, wag yung meron ka. Si Jesus. Dahil kami ay nagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Masasabi namin ito. Bakit natin nasasabi magtatagumpay tayo na kaya natin magpalayas ng demonyo? Hindi dahil sa sarili natin. Makapagpagalaw ng bundok, hindi sa sarili natin. Nasasabi natin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang, wala kaming kakayahang gawin ito. Subalit, ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Sabi nga, Philippos 4:13, I can do all things through Christ. Hindi through myself. Through the name of Jesus, I can do all things through Christ. Even moving mountains, even giving orders to the demons to be casted out. I can do all things through Christ who gives us strength na nagpapalakas sa atin. Magagawa natin ang lahat ng bagay dahil sa pananampalatayang meron tayo sa nag-iisang Panginoon sa pangalang higit sa lahat ng pangalan. And His name is Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nawa po sa oras nito, kapagpala tayo, mga kapatid, narinig na natin ang potensyal ng pananampalataya sa pangalan ng Jesus. Sana sa oras na ito, itama na natin. Isuko natin, ialay natin, ilatag natin kay Jesus ang lahat ng pinagdaraanan natin. Tanggapin natin ang Panginoon bilang tanging tagapagligtas ng ating buhay. Let Jesus be your everything. Let Jesus be the only light. Let Jesus
be the sole Savior, Lord, and King of your life. Because if you do that, kung gagawin mo yan, He will move mountains for you. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang tagapagligtas. Siya ang Panginoon. Siya ang hari na maghahari magpakailanman. Maraming salamat po, Panginoon. Isang mapagpalang gabi po at oras sa ating lahat. God bless. Purihin nga po muli natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Nawa po na pagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan. At nawa po may isabuhay din po natin ito. At may share din po natin sa ating mga kakilala, lalo na yung hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos. Muli po tayong manabik sa susunod na Miyerkules. Ganito rin pong oras, 6 to 8 p.m. via live streaming pa rin po. At syempre po yung ating Youth Fellowship, tuwing Sabado naman po yun, 5 to 6:30 p.m. Face-to-face din po yun. At ipag-imbita po natin sa ating mga kabataan. At syempre yun po yung ating Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. ang morning session, at yung pong panghapon 2 to 4 p.m. Face-to-face pa rin po yun, at meron ding live streaming ang panghapon. Ayan po, tema po ng ating community, ang pastor natin, mahal natin. Ang community natin ang lingkod, mahal po natin. At syempre po yung ating pamilya, mahal po natin. Ayan po, dahil nabubuhay na po tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon, tayo'y one in love, one in Christ. At ang tema ng ating community ngayong taon, para kay Kristo, ang lingkod patuloy sa pag-ayo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. God bless po.